Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay pakinggan natin ang paglalahad ng kasaysayan ng Church of Christ at Balayan na may temang Hindi Nababago. Sa lahat ng tao at ang ating reliyon, kundi Kanyang si Kristo'y Haring Panginoon, na dapat sundin buong panahon, umawit ng masigla. Tunghayan po at alalahanin natin ang mga pangyayari sa iglesyang ito mula ng taong 1952 hanggang 1978. Mga pangyayaring nagpalakas, nagpatatag sa ating pananampalataya na sinimula ng ating mga naunang kapatid na nagsipanatili at nagbigay inspirasyon upang hindi mabago ang ating paninindigan. Ayon sa turo at aral ng pagkumpipan, papag-isahin ang lahat sa Ang Iglesia ni Cristo sa Balayan ay kauna-unahang natatag sa nayo ng Sampaga, Balayan, Batangas noong 1952 sa pamamagitan ng pangangaral ni kapatid na Vien Formales sa pangangasiwa ng Iglesia sa Nasugbu, Batangas. hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng Kanyang banal na Iglesia. Walang ibang pagkayanliban sa kasulatan, walang ibang kredo liban kay Jesucristo, walang ibang galang liban. Nangyari ang pangangaral nang ang kapatid na Vien Formales ay dumalaw sa Nasugbu nang ibalita ng mag-asawang Segundo at Anisha Magsino na nakausap nila ang mag-asawang Mariano at Niang Arevalo na kanilang pinsan na noon ay kaanib ng Iglesia ni Cristo 1914 na ipinakilala ng mag-asawang Magsino na sila ay kaanib naman ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ at kinikilala na si Cristo bilang Diyos. Hiniling ng mga Arevalo na ito'y kanilang malaman sa pamamagitan ng pangangaral. Siya ni Kristo'y walang ibang nilalayo. Kilalanin at alalahanin ang mga larawan ng ating mga naunang mga kapatid. Kanya si Kristo'y Haring Panginoon, na dapat sundin buong Ang panawagang ito ay dinala sa iglesia sa Nasugbu at pinagtibay na makapagpahayag ng salita ng Diyos sa Sampaga, Balayan, Batangas sa pamamagitan ni kapatid na Vien Formales na noon ay naglilingkod sa Alfonso, Cavite. Ang mga kapatid na sina Segundo Magsino at Gregorio Villaluna ang mga nangasiwa sa gawain. Samantalang ang tagapangaral ay si kapatid na Vien Formales at katulong sa pangangaral sina kapatid na Eugenio Nicomedes, Anisha Magsino, Rosa Samson at Pasing Villaluna sa personal na ebanghelismo at si kapatid na Luis Principe na siya namang tagatugtog. Ang mga unang bunga ng pangangaral ay ang pamilya ng mga kapatid na Jose Tamayo, Marciano de Guzman at mag-asawang Mariano Arevalo at mag-asawang Guillermo Panganiban na pawang mga taga Sampaga. Ang pangangaral ay inilipat sa Aplaya, Sampaga na ngayon ay Barangay Baclaran noong taong 1953 at ang naging bunga ay ang mga kapatid na sina Vivencio Magahis, Segundo Sacro, Juan at Felix Rodriguez at ang kanilang ina na si Tomasa Sacro, si Maxima Cantos na ina ni kapatid na Juan Cantos, si Victorio Banaag,
si Julia Guia at Asuncion Betis na dating kaanib sa Iglesia ni Cristo Manalo. Ang unang pananambahan ay ginanap sa tahanan ni kapatid na Marciano de Guzman at naging matanda naman sa iglesia sina kapatid na Jose Tamayo, Guillermo Panganiban at Bibencio Magahis. Umabot sa Karatig Barangay Himalas at Dacanlao ang pangangaral. Ipinagpatuloy ni kapatid na Vien Formales ang pangangaral ng salita ng Diyos sa dako ng Himalas, Balayan, Batangas noong 1954. Kasama niya sina kapatid na Teodoro Tamayo, Helen Carpena, Josefina Vedrus Susa, Veni Javier, Eli Mendoza, Abelardo de Guzman na nung panahong yun silang lahat ay pawang mga estudyante ng Manila Bible Seminary. Sa panahong yaon ay patuloy ang pagdami at pagsigla ng iglesia, kaya't umupa sila ng bahay-sambahan. Ang dating kamalig na pag-aari ng isang mayaman ay inupahan sa halagang 4 na piso kada buwan. Nag-ipon sila ng pondo upang makapagpatayo ng bahay-sambahan, samantalang ang mag-asawang Arevalo noon ay bumili ng lupa at ipinagkaloob sa iglesia na siyang kinatatayuan ngayon ng bahay-sambahan sa dako ng Barangay Sampaga. At sa nasabi ding taon na iyaon, sa kahilingan ng mga taga-Sampaga, muling nangaral sa dako ng Aplaya, Sampaga, Baclaran ang grupo ni kapatid na Vien Formales. Dito ay nahikayat sina kapatid na Ambrosio Bathan at Francisco Leico na taga-Abra de Ilog, Occidental Mindoro na lolo ni kapatid na Rodessa Leico Castillo. Nagpunta sila sa kapatid na Jose Tamayo at tinuruan sila ni kapatid na Vien Formales ng lalong wagas na ebanghelyo at tunay na iglesia ni Cristo. Nabautismuhan si kapatid na Ambrosio Bathan sa Sampaga, subalit si kapatid na Francisco Leico ay sa Abra de Ilog nagpabautismo upang maipakilala niya sa mga kababayan sa nasabing lugar ang kanyang natuklasang ebanghelyo. Kilalanin po natin at alalahanin ang ating kapatid na nasa larawan. Nagsimulang ipangaral ang salita ng Diyos sa Kabignayan, Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong 1955 sa pamamagitan ni kapatid na Juan Rodriguez at Teodoro Tamayo na noon ay nasa 2nd taon sa Manila Bible Seminary. Naitatag ang iglesia sa Kabignayan, Abra de Ilog, Occidental Mindoro at marami ang nabautismuhan na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy sa paglilingkod at pagganap ng mga tinakdang gawain sa bahay-sambahan sa nasabing lokal. Kilalanin ang ating kapatid na Teodoro Tamayo na nagsagawa ng mga gawain sa nasabing lugar. Muling nangaral ng salita ng Diyos sa dako ng Dacanlao, Calaca, Batangas noong 1956 sa pamamagitan ni kapatid na Teodoro Tamayo at Erasto Sulit sa tulong ng iglesia lokal sa Talon, Amadeo, Cavite at may 18 mga tumanggap kay Kristo. Nahayag din ang salita ng Diyos sa mga bayan ng Lemery at Taal sa pamamagitan ng kapatid sa laman ni kapatid na Jose Tamayo. At doon ay naitatag ang isang bagong iglesia lokal. Sa pamamagitan ni kapatid na Jose ay naaralan din ang kanyang mga kapatid na babae sa Taguan, Quezon at hindi naglaon ay tumanggap din sa Panginoon. Ang mga lalaki ng Diyos o ang mga mangangaral at ministro
na nangalaga sa iglesia ng Sampaga ay sina kapatid na Bien Formales, Eugenio Nicomedes, Fernando Albanio, Soriano Maniego, Erasto Sulit, Pablo Ambat, Eleazar Conte, Julian Bedrus, Benjamin Flores, Teodoro Tamayo, Servando Reveng Enriquez, Manuel Carpio at iba pang mga tagapangaral na pawang nagpasigla sa iglesia sa dakong ito. Samantalang si kapatid na Eugenio Nicomedes ay inilipat ang kanyang tahanan sa Sampaga at matiyagang inalagaan ng iglesia hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Ay laging magkaisa, humayo't makipagpapakita. Alalahanin at kilalanin natin ang ating mga kapatid sa kanilang mga larawan. Sila ang mga kalalakihan na ginamit ng Diyos sa pagsisimula ng iglesia sa dakong ito. Sila rin ang mga naging halimbawa na lingkod ng Diyos na naging matapat sa kanilang mga tungkulin. Sila na nagpatuloy, nagsumikap at nangalaga upang mapanatiling matatag at di nababago ang ating paninindigan. Naging mga opisyales ng iglesia ang mga kapatid na mag-asawang Jose at Gelacia Tamayo, mag-asawang Guillermo at Jose Papanganiban, Vivencio Magahis, Felix Rodriguez, Emiliano de Guzman, at mag-asawang Juan at Henya Cantos. Makalipas ang ilang panahon ay ginanap ang National SPKK Rally sa dako ng Aplaya, Sampaga, na ngayon ay Barangay Baclaran. Sa lugar na kinatatayuan ng Villa Rosana, ito ay dinaluhan ng napakaraming mga kapatiran mula sa iba't ibang lokal sa Pilipinas. Naging mangangaral din ng iglesyang ito si kapatid na Carlito Javier noong 1975. Sa loob ng ilang taon ay pinasigla ang mga kapatid maging ang mga kabataan sa iglesia sa pamamagitan ng mga gawain. Noong Mayo 1977 ay ipinagdiwang ang ika-25 taong anibersaryo ng iglesia lokal na dinaluhan ng mga iglesia mula sa Tagaytay City, Talon, Manila, Olongapo City at ng mga lokal ng Batangas. At ng panahong yaon ay si kapatid na Edgar Cacho ang kasalukuyang mangangaral ng iglesia. Noong May 4 to 6, 1978 ay ginanap ang 70th Church of Christ National Convention sa dakong ito ng Sampaga at ito ay ginanap sa Sampaga Elementary School na dinaluhan ng mga kapatiran mula sa buong Pilipinas. Ang gawaing pangkalahatan ay naging matagumpay sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng mga kapatid na mananampalataya sa dakong ito. Pagbabalik tanaw, tunghayan natin ang ilang mga larawan
ng mga kapatid sa selebrasyon ng 70th Convention. Sila ang ilan sa mga kapatid na nagtulong-tulong upang maisakatuparan ng mapayapa at masigla ang nasabing gawain. Isang matagumpay dahil ito rin ang unang pagkakataon na gumanap at humawak ng malakihang gawaing nasyonal ang Balayan, Batangas. Tunghayan naman natin ang mga kaganapan mula sa taong 1979 at ang mga pangyayari hanggang sa taong 2013. Nagkaroon ng pangangaral ng salita ng Diyos sa dako ng Santa Clara, Batangas City noong 1979 sa pamamagitan ni kapatid na Noemi Paltado at ito ay nagbunga at marami ang nabautismuhan. Ang iglesia sa nasabing lugar ay nagpatuloy sa mga gawain at pananambahan. Sa kasalukuyan ay ginagamit ang lingkod na si kapatid na Kenneth de la Vega upang mapangalagaan ang iglesia. Nagkaroon ng pangangaral sa dako ng bayan ng Agoncillo noong 1980 sa pagtutulungan ng mga kapatid mula sa Balayan kasama ang mga kapatid na Alex at LV Flores. Marami ang nabautismuhan na hanggang sa ngayon ay namamalagi at nagpapatuloy. Ang iglesia sa dakong ito ay natayo sa Barangay Pansipit na ang pananambahan ay ginagabayan at tinutulungan ng mga mangangaral mula sa Church of Christ at Balayan. Naganap din ang crusade o pangangaral sa dako ng Sambal, Lemery, Batangas at may mga tumanggap sa ating Panginoon. Ang unang pananambahan ay naganap sa tahanan ng mga kapatid na Kiden at hanggang sa ngayon ay patuloy ang mga gawain sa pamamagitan ni kapatid na Jess Lara. Naging tagapangaral sa iglesyang ito si kapatid na Nelson Cabante noong 1984 na nagpasigla din sa mga kapatid sa pananampalataya maging sa mga kabataan. Nagkaroon ng pangangaral sa dako ng Sambungan, Calatagan, Batangas noong 1986 sa pagtutulungan ng mga kapatid mula sa iglesia lokal ng Sampaga at kapatid na Carlos Bartolo ng Tayabas, Tondo, Manila. Marami ang naging bunga ng pangangaral sa nasabing lugar at natayo ang isang bagong iglesia lokal na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang pananambahan at paglilingkod ng mga kapatid sa panganguna ng kapatid na Jess Lara.
kapatid na Carlos Bartolo ng Tayabas, Tondo, Manila. Iglesia ni Kristo'y walang ipangilalayo sa lahat ng tao at pagkating reliyon. Taong 1988 ay dumating si kapatid na Jess Lara kasama ang kanyang may bahay na si kapatid na Benny Lara. Sila ay magkasamang naglilingkod sa iglesia hanggang sa taong kasulukuyan. Si kapatid na Jess ang tagapangaral, samantalang ang kapatid na Benny naman ang tagatugtog ng piano. Patuloy na sumigla ang gawain at naipalaganap ang ebanghelyo. Sa tulong at gabay ng ating Diyos, ay ginamit ang kapatid na Jess Lara sa pagtugon sa paghayo sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Batangas, gaya ng bayan ng Balayan, Calaca, Agoncillo, Calatagan, Cuenca, Lemery, Sinisian, Siran, Taal, gayon din ang Alangilan, Batangas City. Papalisahin ang lahat sa isang iglesia. Itinuro ni Jesus sa tanan. Umawi ng masigla sa ating paninindigan. Ay laging magkaisa. Sa nasabing panahon, sa tulong at gabay ng ating Diyos ay naitalaga na isa sa mga matanda sa iglesia si kapatid na Jeronimo Mimo Matira na sa ngayon ay naninirahan na sa Canada. Walang ibang pagkayanliban sa kasulatan. May 7, 2005 ay ginanap ang pagdiriwang ng ika-53rd Church Anniversary ng Iglesia sa dakong ito. Ito ay dinaluhan ng mga kapatid dito sa Balayan at iba't ibang iglesia lokal sa buong bayan ng Batangas. Umawi ng masigla sa ating paninindigan. Ay laging magkaisa. Umayo't makipagtaka hanggang sa matagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Iglesia ni Kristo'y walang ipangilalayo sa lahat ng tao at pagkating reliyon. Kung itanyag si Kristo'y Haring Panginoon, na dapat sundin mo ang panahon. Umawit ng masigla sa ating paninindigan. Ay laging magkaisa. Umayo't makipagtaka hanggang sa matagumpay ang aral. Nagsimula ang pangangaral sa dako ng Barangay Pantay, Pag-asa at mga karatig na mga barangay sa bayan ng Calaca noong 2007 at nagsimula ang pangangaral sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga kapatid mula sa Church of Christ at Balayan sa pamamagitan ni na kapatid na Jess Lara at Tess Roldan ng CCMP. Naganap ang unang pananambahan noong November 2008 sa Barangay Pantay, Pag-asa, Calaca City, Batangas. Nasa kasulukuyan ay patuloy ang pagganap ng mga tungkulin at paglilingkod ng mga kapatiran doon sa pamamagitan ni kapatid na Lito Bartolo. Itanyag si Kristo'y Haring Panginoon, na dapat sundin mo ang panahon. Sa pamamagitan ni na kapatid na Jess Lara at Tess Roldan ng CCMP, Paninindigan ay laging magkaisa.
2013, nagsimulang mangaral sa dako ng Tanagan, Calatagan, Batangas si kapatid na Jess Lara kasama ang mga kapatid mula sa iglesia lokal ng Sambungan, Calatagan. Marami ang mga nakapakinig at tumanggap ng mabuting balita at noong 2014 sa kapahintulutan ng Diyos nagkaroon ng pananambahan na hanggang sa kasulukuyan ay nagpapatuloy. Pag-isahin ang lahat sa isang iglesyang itinuro ni Jesus. Tunghayan naman natin ang mga kaganapan mula sa taong 2015 at ang mga pangyayari hanggang sa taong 2023. Hanggang sa magtagumpay ang alam ni Jesus at ng kanyang banal na Noong November 11, 2015, ang iglesia ay formal nang naparehistro sa Securities and Exchange Commission or SEC sa pagkakakilanlan na Church of Christ at Balayan Batangas Inc. mula sa dating pangalan na Sampaga Church of Christ sa pamamagitan ni kapatid na Franz Vicente. ito ang ating paninindigan, umawit ng masigla. Noong 2016, nagsimula ang pangangaral sa dako ng barangay Nabotas at Santol at mga karatig na mga barangay sa bayan ng Balayan sa pamamagitan ni na kapatid na Jess Lara at Tess Roldan kasama ang mga kababaihan at kalalakihan na tumulong sa pangangaral mula sa iglesia lokal. Nagkaroon ng mga bagong mga kapatiran na tumanggap sa ating Panginoon at nagsimula ang pagsamba noong October 2016 sa dako ng Nabotas. Ang pananambahan sa nasabing lugar sa kasulukuyan ay nagpapatuloy at tinutulungan ng mga lingkod mula sa Church of Christ at Balayan. Aming Panginoon, na dapat sundin mo ang banal. Noong January 3, 2016 ay itinalaga si kapatid na Franz Ray Vicente bilang ministro ng mga kabataan. Ginamit din siya ng Panginoon upang magkaroon at maisakatuparan ang isang ministeryo na ang layunin ay sanayin at hubugin ang mga young adult bilang susunod na mga tagapanguna. Banal na iglesia. Noong October 28, 2017, idinaos ang 4th Batangas SPKK Kababaihan na dinaluhan ng mga kababaihan na nagmula sa iba't ibang panig ng Batangas. Dumating din ang mga delegado ng National SPKK. Ang nasabing gawain ay lubos na nagpatibay sa samahan ng mga kababaihan sa buong lalawigan. Alalahanin at kilalanin ang mga nagsiganap sa mga gawain ito. Dahil sa pagdami ng bilang ng mga miyembro at sikip na tuwing araw ng pananambahan, ang pamunuan kasama ang mga miyembro ay nagdesisyon na bumili ng lote at ito ay naisikatuparan noong August 17, 2020 na kung saan nakabili ang iglesia ng 700 square meters na lote sa Barangay Baclaran sa halagang 700,000 pesos. Ito na nga ang kinatatayuan ng extension ng bahay-sambahan na may sukat na 240 square meters floor area. March 4, 2021, ang pag-i-install ng water pump. Pag-isahin ang lahat sa isang iglesia. Ng March 8, 2021, nagkaroon ng prayer meeting upang simulan ang perimeter fence. Nang masigla sa ating paninindigan ay lagi. Tingnan naman natin ang larawan ng lote sa anggulong kuha ng drone. Ang alam ni Jesus at
Noong September 2022, napagdesisyonan ng Iglesia Lokal na umpisahan ang pagtatayo ng bagong bahay-sambahan sa dakong ito ng Barangay Baclaran na noong mga panahong iyon ay may hawak na halagang 228,000 pesos mula sa faith promise ng mga miyembro. Naganap ang prayer meeting para sa pag-uumpisa ng paggawa ng bagong bahay-sambahan noong October 4, 2022. Ay laging magkaisa, humayo't makipagtaka hanggang sa matagumpay ang aral ni Jesus. Ito po ang ilang mga larawan ng pag-aalaala sa panahon ng pagpapagawa ng ating iglesia. Iglesia ni Kristo'y walang ipagninalayo sa lahat ng tao at pangkating reliyon. Kung di Kanya si Kristo'y Inumpisahan ang pagpapagawa ng bagong bahay-sambahan sa dako ng Barangay Baclaran, Balayan, Batangas sa tulong moral, espiritual at pinansyal ng mga kapatiran at ito'y unang nagamit noong December 30, 2022 sa pangtaunang pasasalamat or annual Thanksgiving at noong January 1, 2023 ay ginanap ang unang pananambahan dito. ni Jesus at ng Kanyang banal na Iglesia. Naging matagumpay ang nasabing gawain ng pagpapasalamat at 3 kaluluwa ang tumanggap sa ating Panginoon. Kristo'y walang ipagninalayo sa lahat ng tao at pangkating reliyon. Kundi Kanya si Kristo'y Haring Panginoon na dapat sundin buong panahon. Umawi ng masigla sa ating paninindigan ay laging magkaisa, humayo't makipagtaka hanggang sa matagumpay ang aral ni Jesus at ng Kanyang banal na Iglesia. Pagbabalik tanaw sa mga kaganapan at mga pangyayari ng taong 2023. Ayon sa turo at aral ng bagong tipan, ang pag-isahin ang lahat sa Noong January 30, 2023 ay ginamit ng Panginoon ang mag-asawang kapatid na Tim at Oyi Magsino upang maisaayos ang recording ng mga awitin sa himnaryong Kristiyano upang maipabatid sa mga kapatid at mga di mananampalataya ang mga magandang nilalaman ng himnaryo upang masariwa at ma-encourage ang lahat ng iglesia lokal na magamit ito. Ito ay mapapanood din sa YouTube at Facebook na nagagamit sa mga fellowship at prayer program ng ibang iglesia lokal. Minabuti rin na magkaroon ng mga pagtuturo at pagsasanay sa mga kabataan sa pag-awit ng himnaryong Kristiyano, sapagkat sila ang mga susunod na henerasyon na magpapatuloy at mangangalaga upang mapanatili ang paggamit ng mga awiting himnaryo. Sa kasulukuyan, ilan sa mga kabataang ito ay nagpapaawit na sa mga gawain at pananambahan sa iglesia. humayo't makipagtaka hanggang sa matagumpay. Noong June 16, 2023 ay ginanap ang evangelism and crusade sa covered court ng Barangay Baclaran at marami ang dumalo at nakinig ng salita ng Diyos.
Noong September 30, 2023 ay ginanap ang STNE Leadership Seminar o Samahang Tagapagpalaganap ng Ebanghelyo. Dinaluhan ito ng mga tagapanguna ng iglesia lokal dito sa Batangas at ang mga naging tagapagturo ay sina kapatid na Gilberto Abella, Rusty Sanoy, Tony Gozar at Juan Bautista. Iglesia ni Kristo'y walang ipangilalayo sa lahat ng tao at pagkating reliyon. Kundi kanyak si Kristo'y Haring Panginoon, na dapat sundin buong panahon. Noong October 14, 2023 ay ginanap dito ang SPKK Provincial Fellowship ng buong Batangas. Ang pagtitipon ay dinaluhan ng napakaraming mga kababaihang Kristiyano sa buong Batangas at maging ang mga representative ng kababaihang nasyonal ay dumalo din. Iba mong mahuli ang dating kakristyanuhan, ayon sa turo at aral ng bagong tipan. Papag-isahin ang lahat sa isang iglesia, itinuro ni Jesus sa tanan. Umawi ng masigla sa ating paninindigan, ay laging magkaisa, umayo't makipagbaka hanggang sa magtagumpay. Ang mga kasulukuyang opisyales ay ang mga sumusunod. Na iglesia, walang ibang batayan liban sa kasulatan. Walang ibang Kilalanin ang mga kapatid na si Brother Sergio Gatdula bilang Chairman or Board of Trustees, Brother Jess Lara, Vice Chairman, Sister Malu Gatdula bilang Secretary, Sister Lori D. Gatdula, Treasurer, at si Sister Amelia Di Castro, ang ating auditor. Ang mga kasalukuyang matatanda sa iglesia ay ang mga sumusunod. hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Kilalanin ang mga kapatid na sina kapatid na Sergio Gatdula, kapatid na Vic Dorce, kapatid na Juanito Matira, kapatid na Billy Dorce at ang kapatid na si Peter Lopez. Kristo'y Haring Panginoon, na dapat Sa ngayon ay mayroong 5 na tagapangaral ang iglesia at sila ay ang mga sumusunod na mga kapatid. Kapatid na Jess Lara, kapatid na Sergio Gatdula, kapatid na Revengar de Guzman, kapatid na Herson Singsing at kapatid na Boy Javier. Patuloy din ang pangangaral at personal evangelism sa pangunguna ni kapatid na Jess Lara, kasama sina kapatid na Boy Javier, Lydia Sacro, Nene Bathan at iba pang mga kapatid. Kapatid na Jess Lara, kapatid na Sergio Gatdula, kapatid na Revengar de Guzman, kapatid na Herson Singsing at kapatid na Boy Javier. Ang mga lingkod ng Diyos na mga diakono ay sina Brother Arnel Salva, Brother Artemio Cantos, Brother Ephraim Panquito, Brother Wilson Villano, Brother Joey Olavides, Brother Rogelio Singsing Jr., Brother Rustico de Castro at si Brother John Buscagan. sundin mo ang panahon.
Sa kapanahunan noon hanggang sa panahong ito ay maraming mga mangangaral o part-time ang naging bahagi ng mga gawain at pananambahan ng iglesia sa dakong ito na patuloy na sumuporta at naglingkod sa ubasan ng ating Panginoon na naging dahilan ng paglago. Naging bahagi ang mga kapatid na Patricio Padilla, Serafin Calixto, Ferrer Cura, Henry Flores, Isayas Comandante, Ador San Jose, Reynante Salabaria, Nemuel Lara, Nelson Lara, Lito Bartolo, at kapatid na Ave Nolasco. Kilalanin ang mga kapatid na Patricio Padilla, Serafin Calixto, Ferrer Cura, Henry Flores, Isayas Comandante, Ador San Jose, kilalanin ang mga kapatid na Reynante Salabaria, Nemuel Lara, Nelson Lara, Lito Bartolo, at kapatid na Ave Nolasco. Walang ibang pagkayanipan sa kasulatan. Ating kilalanin ang mga kapatid na naging tagapagturo sa Sunday School for Children na nagbukas ng mga kaisipan ng mga bata upang lubos na makilala si Jesus at naging bahagi ng mga paglago ng iglesia sa dakong ito. Umawit ng masigla sa ating paninindigan ay laging magkaisa, umayo't makipagtaka hanggang sa matagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Kilalanin ang mga kapatid na sina kapatid na Josefina Bedrus Susa, Benny Javier, Elby Flores, Nimpa Alba, Celia Magsino, Christy Katama, Tess Roldan, Jasmine Cajudo Verdan, Dapat sundin mo ang panahon. kilalanin ang mga kapatid na Marilu Singsing Bartolo, Beth Matira, Jennifer Estelides Vicente, Mayra Castro Kabutihan, Jessica Lara Avella, Abigail Singsing Tianyo, Gail Tianyo, Jesus at ng kanyang banal na iglesia. at sa kasulukuyan sina Sister Malugat Dula at Sister Jessie De Hoya. Naging bahagi rin naman ng mga gawain at paglago sa pananampalataya ang mga tao na ginamit ng Panginoon para sa pagtugtog at pagpapaawit na sina kapatid na Martin Flores at Purificacion Flores ng Tayabas Church of Christ, kapatid na Eva Bayron ng Manila, kapatid na Clernita Rodriguez, kapatid na Sammy Matira at si kapatid na Teddy Matira. Sina kapatid na Martin Flores at Purificacion Flores ng Tayabas Church of Christ, Umawit ng masigla sa ating paninindigan. kapatid na Sammy Matira at si kapatid na Teddy Matira. Hanggang sa matagumpay ang aral ni Jesus at ng Patuloy ang mga gawain sa naunang kapilya sa Barangay Sampaga, Balayan, Batangas. Lubos ang pasasalamat ng Iglesia Lokal sa ating Diyos dahil sa ating mga kapatid na patuloy na ginagamit at nagpapadama ng kanilang pagmamahal. Ang mag-asawang Arsenio at Celi Tamayo kasama ang kanyang mga anak sa patuloy na pagpapagamit ng kanilang lupa bilang parking at ginaganapan ng pag-aaralan ng mga bata nang walang bayad.
Ito ay pawang nagbibigay ng kaginhawahan sa mga miyembro ng iglesia sa panahon ng mga gawain na may seguridad sa mga anak na kasamang dumadalo. Hanggang sa magtagumpay. Kilalanin ang mga kapatid na ang mag-asawang Arsenio at Celi Tamayo sa kasulukuyan ay may 2 sesyon ng pananambahan tuwing araw ng linggo ang iglesia sa Balayan. 5:30 a.m. to 8 a.m. sa Barangay Baclaran at 9 a.m. to 11 a.m. naman sa Barangay Sampaga. Ito ang ating paninindigan. Narito naman ang mga itinakdang gawain ng iglesia upang mapanatili at mapalakas ang paglilingkod at kaalaman at pagkakaisa ng mga kapatid sa pananampalataya na ginaganap tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Linggo. Pangalan ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Iglesia ni Kristo'y walang ibang ninalayo. Sa lahat ng tao at pangkating reliyon, kundi kanyang si Kristo'y ating Panginoon, na dapat sundin mo ang panahon, umawit ng masigla sa At ito po ang kabuuan ng paglalahad ng kasaysayan ng Church of Christ at Balayan. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Jesus.